ika-6 na episode ng Mutya ng Kidlat. Ang pamagat po ng kwentong ito, ang bagong kalaban ni Kidoy. Ikaw ang mutya ng kidlat, pumapalo sa dilim, humahawi sa ulap. Bawat pagkulog ay sigaw ng tapang, panglaban sa kasamaan sa kampo ng kadiliman. Mutya ng kidlat, ikaw ang aking lakas. At nang makita ni Lolo Tasyo ang kanyang apo na si Kidoy, ay labis itong natuwa. Apo, salamat naman at nakauwi ka na. Namiss kita, Apo. Lo, namiss po kita. Kamusta ang iyong paglalakbay, Apo? Nakuha mo ba ang espada ng Kidlat? Nagtagumpay ka ba sa iyong mga pagsubok? Opo, Lo. Nagtagumpay po kami. Kasama ng aking mga kaibigan. Si Noynoy. At ang munting duwende. Si Jericho. Sila po yung mga sumama sa akin at tumulong para makuha ko ang espada ng Kidlat. Ganun ba? Ay napakabait naman ng mga kaibigan mo at sinamahan ka pa nila. Siya nga pala, Kidoy. Nagugutom ka na ba? Tara, pumasok na tayo sa loob. Sandali lang, Lo. Meron lang po akong sasabihin. May nalaman po kasi ako tungkol sa aking ama. Sa iyong ama, Opo. Sabi po ni Taitem yung si Kidlat po daw ang ama ko. Apo. Patawarin mo ako, Apo. Matagal kong inilihim sa iyo to. Panahon na para malaman mo ang katotohanan. Apo, halika. Ikukwento ko sa iyo kung bakit ka napunta sa akin. Umupo muna tayo. Sige po, Lo. Ganto kasi yan, Apo. Habang ako'y naglalakad sa gitna ng bukid, ay napansin ko ang iyong ama na parang may humahabol sa kanya. Pero nang napansin niya ako, ay agad niyang inabot sa akin ikaw. Ang sabi niya sa akin ay alagaan daw kita. At Kidoy ang ipangalan ko sa iyo paglaki mo. Kaya yun ang nangyari. Mabilis siyang nawala at tumakbo sa malayo dahil hinahabol siya ng mga masasamang nilalang. At ako naman ay nagtago sa likod ng puno para hindi nila ako mapansin. At nang iuwi kita sa bahay ko, ay tuwang-tuwa ang iyong lola. Kaya inalagaan ka niya hanggang sa ikaw ay lumaki. Ganun po ba, Lo? Marami pong salamat sa pag-aaruga niyo sa akin. Walang anuman yon, Apo. Dahil itinuturing ka na namin na tunay na apo. Salamat pa rin. Salamat po, Lolo Tasyo. Ano po nangyari kay Ama?
ang iyong ama. Hindi ko na alam ang nangyari. Basta hinabol siya ng maraming masasamang nilalang na mga mapupula ang mga mata. Ganun po ba? Hayaan niyo na po. Nalaman ko na rin po naman Itay Temyo kung sinong pumatay sa kanya. Kung paalang araw, ipaghihiganti ko si ama. Papatayin ko rin ang pumatay sa kanya. Sige lang, apo. Ibuhos mo lang ang nararamdaman mo. Pero huwag kang magtanim ng galit. Ipagtanggol mo ang iyong ama para sa lahat ng mga natulungan niya. Dahil alam ko, ang iyong ama ay isang mandirigma. Ganun po ba? Oo. Kasi, yung panahon namin ay napakaraming naglipaan ng mga aswang at masasamang nilalang. At siya ang natutunugan ko na nagliligtas ng mga tao. Si Kidlat. Napakagaling naman po ng aking ama. Isa pala siyang mandirigma. Kaya siguro napunta sa akin itong mutya ng Kidlat. Dahil ako ang susunod na magiging tagapagligtas ng mga tao. Tama ka, apo. Kaya ingatan mo yan. At magsanay kang mabuti para matalo mo ang hari ng kasamaan at tampon ng mga kadiliman. Sige na, apo. Pumasok na tayo sa loob. Sige po, Lo. Pero ano pong nangyari kay nanay? Ang iyong ina, ang pagkasabi sa akin ng iyong ama, ay namatay sa pagpanganak sa iyo. Nang isilang kanya, ay nawalan na siya ng buhay. Kaya itinakas ka ng iyong ama at dinala ka niya sa akin. Ganun po ba, Lo? Kawawa naman si nanay. Ako ang dahilan kung ba't siya namatay. Huwag mong sisihin ang sarili mo, apo. Hindi mo kasalanan kung bakit namatay ang iyong ina. Sige na, halika na. Pumasok na tayo sa loob. Sige po, Lo. At nang malaman ni Kidoy ang buong katotohanan, ay nagpasya itong ipaghihiganti ang kanyang ama at ang kanyang ina. Samantala, sa poder ng hari ng kasamaan, ito'y naghahanda at naglilipot ng bagong hukbo at bagong kalaban ni Kidoy. Sige lang, Pinoy. Magpalakas ka lang. Dahil darating ang araw na muli tayong magkakaharap. Wato, puntahan mo si Sapara. Sabihin mo sa kanyang may pag-uutos ako. Ayun na. Sige po, Panginoon. Masusunod po. Pupuntahan ko po si Sapara.
Humanda ka, Pidoy. Tingnan natin kung kayanin mo si Sapara. Siya ang pinakamalakas mong alagad. Maghintay ka lang, Pidoy. Makukuha ko rin ang ulo mo. At ako na ang maghahari sa buong mundo. Mahal na Sapara, ipinagtatawag ka po ni Panginoong Lagon. Ngayon din, Sige, sabihin mo kay Panginoong Lagon, pupunta na ako. At ipinatawag na nga si Sapara ni Haring Lagun upang suguin sa lupa at tapusin ang buhay ni Kidoy. Panginoong Lagon, ano po may paglilingkod ko sa inyo? Sapara, mabuti naman at nandito ka na. Pumunta ka sa lupa. Hanapin mo si Pidoy. Dalhin mo sa akin ang kanyang ulo. Talunin mo siya, Sapara. Tingnan natin kung kakayanin ka niya. Sino? Lumakad ka na. Sige po, ako po ang bahala. Dadalhin ko po dito ang ulo ni Kidoy. Isang bagong kalaban ang kaharapin ni Kidoy. Si Sapara, ang kanang kamay ni Lagon. Matalo kaya ni Kidoy si Sapara? Malalaman natin yan sa pagpapatuloy ng kwento. At samantala, ng umagang ngayon ay pumunta si Noynoy kila Kidoy. Kidoy, magandang umaga sa'yo. Kidoy, gusto mo ba magsimba? Tara, samahan mo ko. Magsimba? Tara, mukhang maganda yan. Tama. Para may pagdasal din natin ang ating tagumpay. At gabayan tayo ng Panginoon sa bawat laban na haharapin natin. Oo, Kidoy. Tara na. Magbihis ka na. Tinan mo, nakaporma na nga ako eh. Sige, hintayin mo lang ako, Noy. Magbibihis lang ako. Apo, saan kayo pupunta? Lolo Tasyo, magsisimba lang po kami ni Noynoy. Opo, Lolo Tasyo. Para buwas-buwasan naman yung aming kasalanan. Sige. Kaawaan kayo ng Diyos. Sige na, lumakad na kayo. Sige po, Lolo Tasyo. Sige, Lo. Sisimba lang kami ni Noynoy. At nagsimba nga ang magkaibigan. Dahil gusto nilang mapalapit sa Panginoon. At ipagdarasan nila ang kanilang kaligtasan laban sa masamang nilalang. Nang nagsisimba na sila Kidoy at Noynoy, ay mayroong gulong nangyari. Hindi kalayuan sa simbahan. Mayroong isang masamang hold-upper ang nag-skandalo.
Noy, ang sarap pala ng feeling pag nagsisimba. Ganito pala. Parang may payapa sa iyong puso. Oo, Gidoy. Kaya nga, tuwing linggo, nagsisimba ako. Hindi lang ako nakapagsimba nung sumama ako sa iyo na pumunta tayo sa bundok ng sinagoge. Sige, tuwing linggo, nagsisimba na tayo, Noy. Sige, Kidoy. Nang nagdarasal na ang magkaibigan, ay meron silang narinig na nagpapanik ng mga tao. Kidoy, ano kaya yun? Bakit nagsisigawan ng mga tao? Hindi ko alam, Noy. Tara, puntahan natin. Baka may kaguluhan dun. Tara, Kidoy. Puntahan natin. At nang marating nila ang pinanggagalingan ng kaguluhan, ay nakita nila ang isang tao na hino-hostage ang isang babae. Manok na! Man ang bangalaw! Ay! Ano ba to? Ay, mama. Inold up yung kaibigan ko. Diyan ka lang, my friend. Tatawag ako ng pulis. Kidoy, tingnan mo. Kawawa yung babae. Ino-hostage ng masamang mama na yun. Oo nga, Noy. Anong gagawin natin? Iligtas natin siya. Baka kung anong mangyari sa kanya. Pero paano? Tingnan mo. Nakatutok yung kutsilyo doon sa babae. Baka sa konting galaw natin, ay mapahamak yung babae. Tingnan mo, Kidoy. May dumating na mga pulis. Anong nangyayari dito? Mamang pulis, tulungan niyo po ako. Inold up po yung kaibigan ko. Yung pangit na yun, oh. Sige, ako nang bahala sa kaibigan mo. Tumabi ka na lang. Sige po, mamang pulis. Tulungan niyo po ang kaibigan ko. At baka po ano po ang mangyari sa kanya. Kidoy, iniligtas ko yung babae. Paano? Anong gagawin mo? Pupunta ako sa likod ng mama na yan. Yung masamang mama ng tao na yan. Doon, susuntukin ko ang likod niya para mabitawan niya yung babae. Ang hindi niya namamalayan. Basta kunin mo lang ang atensyon niya, Kidoy. Kagaya ng ginawa natin dun sa taong bato. Sige, Noy. May tiwala ako sa'yo. Alam ko, gagawa natin to. Oh, paano? Pupunta na ako dun na. Ikaw na ang bahala. Hold upper na yan. Sige, Noy.
Ibabalik nyo ang mga baril ninyo! Mga bok, huwag kayo magpapaputok ng baril. Ibaba nyo yung mga baril nyo. Nang sinabi ng leader ng pulis na ibaba nila ang kanilang mga baril, ay binaba nila ito. Habang si Noynoy ay dahan-dahan lumalapit sa likod ng mamang holdupper. Diyan na kayo! Huwag kayo lalapit! Kung hindi, papakain ako! Hoy, ikaw, mamang holdupper. Bitawan mo ang babae na yan. Nasaan na si Noynoy? Ayun. Nasa likod na siya ng holdupper. Sige Noy, kaya mo yan. Maililigtas natin ang babae na to. At nang pupunta na si Noynoy sa likod ng mamang holdupper, ay nakita siya ng pulis at sinaway. Mga bata, huwag kayong lumapit dyan. Delikado ang tao na yan. Mamang pulis, akong bahala. Ililitas ko ang babae. Hayaan nyo lang po ako. At nang sumang-ayon ng pulis kay Noynoy, ay dumiretso na ito sa likod ng holdupper. Pagdating ni Noynoy sa likod ng holdupper, ay bigla niya itong pinira ng suntok sa likod. Doon ay nabitawan ng holdupper ang hostage niya na babae. At nakatakbo ito. At ang mamang holdupper ay hinuli ng mga pulis. Sinabi lang, huwag kang kikilos! Ngayon, sigurado akong mabibitiwan mo yung hostage mo sa gagawin ko sa'yo. Eto na, malapit na ako. Etong sa'yo. Noy, ang galing mo. Nagawa mo. Oo. Dahil gusto kong patulong sa mga taong naaapi. Sige na, mamang pulis. Dalhin nyo na yan. Ikulong nyo na yan. Para hindi na yan makapinsala pa ng ibang tao. Ano, my friend? Okay ka lang ba? Okay lang ako, my friend. Buti, nakawala ako doon. Sa hayop na yun. Salamat naman at hindi ka niya sinaktan. Salamat pala sa pagligtas niyo sa akin. Mga pogi, salamat sa pagligtas niyo sa kaibigan ko. Walang anuman. Basta mag-iingat kayo palagi. At kikilalanin nyo yung mga taong lumalapit sa inyo. At hindi nyo kilala. Sige na, umuwi na kayo. Sige, umuwi na kayo. Tignan na kayo sa masamang tao na yun. Basta sa susunod, mag-iingat na kayo. Salamat ulit sa inyo.
Mamang pulis, dalhin niyo na po yung hayop na yan. Muntik na ako mamatay dyan. Oo nga, mamang pulis. Dalhin niyo na yan. At baka ma-jombag ko pa yan. Salamat ulit, mga pogi. Alis na kami. Patawad po! Pasensya na! Kailangan ng pera ng asawa ko! Ay, ginawa ko to! Sige, kami nang bahala dito. Ikukulong namin to. Huwag po! Huwag niyo ko ako ikukulong! Paano mga bata? Aalis na kami. Tara na mga bok. At nang magtagumpay, si Noynoy na iligtas ang babae sa masamang holdupper, ay umuwi na sila. Noy, napapansin ko, mukhang gumagaling ka sa paggamit ng mutya ng ngipin ng kalabaw. Oo, Kidoy. Gusto ko rin maging kagaya mo. Maging tagapagligtas ng mga tao. Ayun ba? Yun ba ang dahilan kung bakit nagliligtas ka rin ng mga tao? Dahil gusto mo rin makatulong? Oo, Kidoy. Gusto ko rin kaya maging tagapagligtas. Tulad ni Batman. Wag talaga nun, puro kakalokohan. Halika na nga, maglakad na nga tayo. At sa paglalakad nila sa isang eskenita, ay meron nakaharang na isang nilalang. Umaapoy ang tagiliran nito. Pati ang kanyang buhok ay parang kulay apoy. At ito'y nagwika. Ikaw pala si Kidoy. Kumanda ka. Papaptusin ko na ang buhay mo. Idoy! Ano yan? Sino siya? Hindi ko alam, Noy. Pero, pakiramdam ko, siya na siguro ang bagong kalaban natin. Ako si Sapara, ang pinakamalakas na alagad ni Haring Lagoon. Sinasabi ko na nga ba? Alagid ka ni Lagoon. Oo nga, Kidoy. Mukhang malakas siya. Tingnan mo. Nababalutan siya ng apoy. Tatapusin na kita, Kidoy. Tatapusin mo na! Idoy, umilag ka. Babatuhin ka niya ng apoy. Oo, Noy. Grabe ang init. Grabe, ang init. Ano, Kidoy? Kaya mo pa? Sinasabi ko sa'yo, hindi mo ko kaya. Ngayon, ako naman. Tikman mo ang kuryente ni Kidoy. Eto, saluhin mo. Hindi ka na mamali sa akin, Kidoy. Hindi ako tatabla ng kidnap o ng kuryente mo. Hindi ako tatabla ng mga yan dahil nagbabalutan ako ng apoy. Ano? Hindi maaari. Hindi tumatalab sa kanya ang kuryente ko. Idoy, anong gagawin natin? Ang lakas ng apoy niya. Masusunog tayo pag
natamaan tayo niya. Oo nga, Noy. Teka lang. Ayan na! Takbo, Noy! Takbo! Hindi nakaiwas si Kidoy at si Noynoy. Kaya tinamaan sila ng apoy ng nilalang na yon. Grabe ang init. Grabe. Mukhang napaso ata ang aking braso. Kidoy. Ang init, Kidoy. Napaso ata ang aking paa. Alam ko na, Noy. Espadang Kidlat. Kailangan kita. Lumabas ka. Hindi maaari. Hindi ko alam na may ganyan ka palang sandata. Sige, tingnan natin kung hindi ka tatabla nito. Heto, saluhin mo, Kidoy! At lumabas ang Espadang Kidlat. At nagsilbi itong pananggalang sa dalawa. Dahil sa Espadang Kidlat, hindi sila tinablan ng apoy ng nilalang. Ngayon, heto, ibabalik ko sa iyo ang apoy mo. Heto na! Ayos, Kidoy. Tinamaan siya. Ayun, bumagsak siya. At nang nawala ang kapangyarihan ng nilalang na apoy, ay itinutok ni Kidoy sa kanya ang Espadang Kidlat at sinasabi nito na patayin niya na siya dahil papatayin din siya ni Lagun pag nalaman na hindi siya nagtagumpay na tapusin ang buhay ni Kidoy. Sige, tapusin mo na ako, Kidoy. Dahil tatapusin din ako ni Haring Lagun pag nalaman niya, hindi kita natalo. Pasensya ka na. Pero hindi ako pumapatay ng anumang nilalang. Sige na, umalis ka na. Baka magbago pa ang isip mo. At sa pagtalikod ni Kidoy, ay tinaraydor siya ni Sapara dahil binato siya nito ng bolang apoy sa likod. Ngunit napansin agad iyon ni Noynoy. Kidoy! Umilag ka! Babatuhin ka niya ng apoy! Nakaiwas si Kidoy. Pero nauna na ang Espadang Kidlat na tumusok sa apoy na nilalang. At dahil doon, namatay ang taong apoy. Tingnan mo, Kidoy, tinupok na siya ng apoy, ng sarili niyang apoy.
Oo nga. Siguro, si Haring Lagun ang nagpadala sa kanya dito para patayin tayo. Pero hindi siya magtatagumpay. Dahil hanggat nabubuhay ako, ipagtatanggol ko ang mga tao. Wow! Parang pelikula. Napanood ko na yan, Kidoy. Ikaw ba yan, Panday? Ikaw talaga, Noy. Kung ano-ano na lang naisip mo. Halika na nga, umuwi na tayo. Maggagabi na, oh. Tara na. O naman, Kidoy. Nagbibiro lang naman yung tao. Sige na nga, tara na. At natalo ni Kidoy si Sapara na isinugo ni Haring Lagun. Sino pa kaya ang makakalaban at makakaharap ni Kidoy? Abangan sa mga susunod pa na episode dito lang sa Mutya ng Kidlat.